Pakinggan po natin tong pagrarant at tila pag-express po ng pagkatakot ni Maharlika Boljaquera dito sa video niyang ito. Nakita ko lang po ito sa TikTok, putol po ang video, pero pwede niyo pong i-check sa kanyang platform yung kabuang video. Para po sa akin, mukhang nakakaramdam na po ng takot si Maharlika Boljaquera. Pero mapapakinggan niyo naman po, and then mamaya bibigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Actually, kanina pa dapat tayo mag-vlog. Kaya lang, galing po ako sa police kung saan pinablatter o nireport ko si Lisa Ahas Araneta Smugs. Okay? Dahil napag-alaman ko, mga kababayan, na nagpapadala, ngayong holidays ay nagpadala si Lisa Smugs ng mga tauhan niya dito. Hindi na lang natin papangalanan ang mga pinadala niya dito, pero isa sa nandito ngayon ay si Melquiades Robles ng PCSO. Okay? At napag-alaman natin, mga palangga, hindi natin alam kung ang ginamit ba niyang pagpunta sa Amerika ay ang regular passport niya o ang kanyang diplomatic passport. Kasi pag diplomatic passport, pwede sila magdala ng perang sandamakmak para ibayad sa hitman o sila mismo ang hitman. At kapag nata-target nila ako, ay lilipad sila pabalik ng Pilipinas. Alright? So, napag-alaman natin, mga kababayan, mga palangga, na hindi lang iisa ang mga nandito ngayon na mga taong gobyerno ni Lisa Smugs at may dalang huge amount of money. Okay? Kailangan malaman ng taong bayan at ma-preempt ang kahayupan ng babaeng ito. Tangay na ka, pinablatter na kita, nireport na kita dito sa Amerika ngayong araw. Inireport ko, mga kababayan, ang pangalan ni Lisa Smugs at lahat ng mga mga posible niyang gagamitin na tao. Hindi na lang natin sila babanggitin ng pangalan, pero mahaba ang listahan ko na inireport po natin kanina sa Los Angeles Police. Okay? Na kapag may nangyari sa akin, okay? At ang napag-alaman kasi natin, mga palangga, na impormante galing sa ating puting ahas sa Pilipinas, mga kababayan, ay nagpapa-surveillance dito si Lisa Smugs. So, hindi natin alam kung sino sa inatasan ni Lisa, sa dami niyang pinadala, kung sino ba ang magbabayad sa hitman. Si Melquiades ba? O kung sino pa man. Okay? Kasi hindi lang isang tao ang nag-confirm sa akin na may mga nagbabakasyon ngayon dito sa Amerika. Bakit ka magbabakasyon? Actually, isa yan sa statement ko kanina sa police na sinasabi ko doon na ang mga, like tayo mga Pilipino, pag Pasko, di ba? Pasko, Disyembre, di ba? Dapat nasa mga pamilya natin tayo. Itong mga taong inutusan ni Lisa Smugs na what? Magbakasyon? Mag-hire ng hitman at kung ano pa man, ang pamilya nila ay nasa Pilipinas. So, in-explain ko ito, mga palangga. Kasi, isa doon sa mga question, yung suspected, yung ano yung mga suspected crime, okay, na pwede niyang gawin sa akin. So, inilitan niya ko doon, mga palangga. Actually, sinabi ko doon sa akin report na napag-alaman ko, galing ito sa informante ko, sa aking mga puting ahas sa Pilipinas, di ba? Na ito ang pwede nilang gawin. Naloka nga sa akin, is this the first lady? Ang sabi ko, yes. So, pinakita ko yung mga pictures namin. Sabi ko, I was their supporter. Sabi ko, I supported them since 2015. So, pinakita ko lahat yung information na in-invite nila ako sa kasal, picture, lahat. Isinalansan ko po sa police blatter ko, police report ko. Para kapag may nangyari sa akin, mga kababayan, alam ng gobyerno ng Amerika na wala akong kaaway dito sa Amerika, kundi ang gobyerno sa Pilipinas na kinikriticize ko. So, ipinalawanag ko lahat kung paano ako nag-start na makilala itong mga taong to at na-amaze, yung nag-asikaso sa akin na police, na-amaze dun sa mga pictures na pinakita ko. Naniniwala siya na hindi ako nabubuang na sinasabi ko kilala ko ang First Lady Ahas. Sabi ko, here's our pictures during this, during that, da-da-da-da-da-da-da. Sabi ko, I went back home during the campaign, da-da-da. Lahat inipinilawanag ko, mga kababayan. Kasi ang pera ng bayan na ninanakaw ng buwaka ng inang Lisang yan, okay, kayang kumitil ng buhay yan. At hindi natin sila bibigyan ng chance. Nakikitilin nila ang buhay ko ng ganun-ganun na lang. Kaya kailangan malaman ng buong bayan na akala mo yung buwaka ng inang Lisa na yan at si Kuting, si Marcos Jr.,
Akala ninyo, ang drama nila ay abala sa mga paganyan-ganyan, pero gumagapang sila hanggang Amerika dahil gigil na gigil sila sa akin. Hindi nila ako kayang gipitin dahil hindi nila ako hawak. Dahil kung sa Pilipinas lang, ay kaya nila akong pugutan ng julo dyan, mga palangga. Dahil nasa kanila lahat ang power. So ngayon, nagpapadala sila dito ng magsusurveillance sa akin. At yan, mga kababayan, kailangan ninyong malaman at kailangan din malaman ng gobyerno ng Amerika, okay, ng mga pulis, and even the immigration, I reported them. Nireport na kita, Lisa, tang ina ka. Akala mo, ha? Kahit first lady ka, inireport na kita sa immigration. Inireport ko na lahat ng mga posible mong alipores. Inilitanya ko lahat ang mga pangalan ninyo. Dahil oras, okay, na gumalaw ang mga kademonyohan ninyo. Recorded ito naririnig ng buong bansa, buong mundo ang boses ko. At wala akong kaaway, mga kababayan, kundi ang pagkikriticize ko sa hinayupak na gobyernong itong sinuportahan kong binudol kayo. Ito ngayon ang ganti nila sa akin dahil hindi nila ako kayang bilhin. Naalala nyo, nung, kinausap ni Smugs, si Taberna, para kasuhan ako, di ba? Kaya kasuhan ako dyan sa Pilipinas. Kasi gusto nila akong gipitin. At ngayon, pinapagana ng buwak ang inang babaeng niyang hayop na yan, na dapat wakasan nyo na, Pilipino. Nagpapapunta ng mga tao dito para mag-surveillance, mag-stalk. Actually, stalking is, punishable here in the US. So, kung gumagapang kayo pa ilalim, okay, inireport ko na kayong lahat. Inireport ko na ang mga pangalan ninyong lahat. Inilatag ko na lahat ang mga posible mong gagamitin, Lisa Smugs. Akala mo, kaya mong bilhin ang lahat ng tao? Pwes, hindi mo mabibili ang lahat ng tao dito sa Amerika. At magpapadala ka dito ng hitman? May bit-bit na huge amount of money gamit nagkukubli sa diplomatic passport, diplomatic immunity. Akala mo magwawagay kang buwaka ng ina ka? Dahil oras na may mangyari sa akin, alam na ng taong bayan na ikaw ang demonyo. Okay, but hindi ko kayo hayaang magwawagi. Mga kababayan, hindi natin hayaan ang mga hayop na ito. So kung pagapang sila na parang ahas yung mga yan, pumupunta sa Amerika at naghahanap ng what? Hitman? O sila na mismo ang titira sa akin at lilipad pabalik ng Amerika? Pues Lisa, hindi ka makakaligtas. Akala mo kahit magwagi ka sa iyong kahayupan, makakaligtas ka sa krimen na gagawin mo. Hindi ka makakaligtas sa Diyos at sa bayan. Dahil dyan sa krimen na ginagawa nyo sa Pilipinas, hindi ka makakaligtas. Hindi ka forever yan. Sabi ko kasi ilulubog kita sa kumunoy. Hindi ko hahayaang magwagi ang kahayupan nyo ni Kuting at 10 na mga smuggler at polboronic mong kasabwat. Dahil imagine niyo mga kababayan, may pinalabas sila na itong nahulihan ng pangpa-jarbog na si Amit Chandiramani na may property dito sa Malibu. Maaring what yan ay may mga contact dito ng mga tutorials sa Amerika. It's okay. Lalabanan kita. Wala man akong billion pesos, wala man akong pera mga kababayan, pero lalabanan ko sa katotohanan, lalabanan ko sa tama yang hinayupak na babaeng ito. So ngayon, mga kababayan, yan, dahil galit na galit siya sa akin, galit na galit sila sa akin, dahil nailalabas ko yung mga impormasyon ng pagnanakaw nila. Okay? Natatakot sila sa video, sabi ni Mickey Bad Girl. Kung di ka naman sira ulo, kung di ka pa naman mudlo, budod, lahat ng kaibila nasa iyo na. Wala sa akin ang video. Nandyan sa tabi-tabi mo lang. Wala sa akin ang video ng polboron ni Kuting. So, yung po napakinggan natin, grabe naman yung mga binitawan niyang salita doon, mabibigat at saka talagang nakakatakot po, no? So, sa akin pong palagay, ito lang po yung mabilis na reaction ko dyan, Una, sa tingin ko, nakakaramdam na po ng takot talaga itong si Maharlika Buljakera. Pangalawa, hindi ako basta-basta naniniwala sa mga sinabi niya patungkol dun sa hitman, dun sa tila gusto siyang ipatumba na may mga taong pumunta dun sa US para gawin yung sinasabi niya, no? Na para patahimikin o itumba. Para po sa akin, siguro, pakiramdam lang niya yun or medyo napaparanoid lang siguro siya. Sino ba naman kasi hindi mapaparanoid, no? Sa paraan ng kanyang pag-criticize below the belt, no? Personalan. Pwede namang mag-criticize Pero yung mga salita na binibitawan niya,
talaga namang para sa akin ay pang-personal po, no? At saka yung mga binubulgar niyang mga information, pero never po siyang nagpakita ng kahit sinong testigo or never siyang nagpangalan or nagsabi ng sources niya, no? Pero bulgar siya ng bulgar ng impormasyon. At hindi ba sa mga tao yung binubulgaran niya ng impormasyon or yung sinasabi niya na ganito, ganyan, 'di ba? Mga pinuno po ng bansa natin 'yon. Pero siya, walang pakundangan, walang consideration. Basta kung anong gusto niyang ilabas sa bibig niya, ilalabas niya sa bibig niya. No? Punong-puno ng pamimersonal at saka yung mga term na ginagamit niya, talaga naman pong may halong pang-iinsulto at pangungutya. Kung ako nga po ang tatanungin nyo, parang may panghaharas din siyang ginagawa dun sa mga taong kinukuda niya, no, sa kanyang mga vlog. So siguro kung yung mga taong yun ay talagang napuno na at magsasampa sa kanya ng kaso, siguro dapat harapin niya. At karapatan naman ng mga taong yun na magsampa ng kaso laban sa kanya dahil natatamaan at nasisira yung kanilang mga pangalan dahil nga sa mga sinasabi ni Maharlika Boljaquera. Wala pa po akong nakitang testigo or sources, no, or mga totoong pangalan na inilabas si Maharlika Boljaquera, and wala po akong nakitang mga ebidensya na pinapakita niya doon sa mga claim niya, sa mga accusations niya, no? Kagaya na lamang nung Pulboron, no? Pulboron video daw. Sila yung kuda ng kuda niyan. Siya yung kuda ng kuda niyan. Pero, wala naman pala sa kanya yung video. Sinabi niya dun sa video na pinakinggan natin, di ba? Sabi niya, wala sa kanya yung video. So, in other words, kumukuda siya ng kumukuda ng di umani Pulboron video, pero kahit mismo siya, hindi pa napapanood yung video. So, mahirap yan. Mahirap pong paniwalaan yan. Mismo si dating Pangulong Duterte na nga nagsabi na walang ganung video. Di po ba? Kaso, ang hirap din naman kasing panghawakan yung mga sinasabi ng dating presidente. Sabi niya, walang ganitong video. Tapos, pagdating dun sa rally nila sa Davao City, biglang sinabi na nasa listahan daw ng PIDEA si BBM. No? So, hindi mo na alam kung anong papanawalaan mo sa mga sinasabi nila. 'Di ba? Yan si Maharlika Boljaquera, ganyan din yan kay Attorney Leni Robredo nung Vice President pa sa Attorney Leni. At sa iba pang mga kaalyado na Attorney Leni, no? Ganyan din yung trato niya kay Attorney Leni. Yung paraan ng pag-criticize niya, talagang may mga salitang pang-iinsulto at may pangutya at na may personal, no? Below the belt, no? Yun po yung aking obserbasyon at mga naririnig sa kanya. Kaya siguro yung mga tao na siguro kung may nakarating na impormasyon kay Maharlika Boljaquera, mga taong magsasampa ng kaso laban sa kanya. At may napanood po tayo ng mga balita o video na talagang may mga nagsasampa ng kaso laban sa kanya. Si Senator Kiko, if I'm not mistaken, ay nagsampa ng kaso sa kanya, no? Kung hindi ako nagkakamali, nung kasagsagan ng eleksyon. And then, si Anthony Taberna, marami na yata ang nagsampa ng kaso sa kanya. Kung yun ang sinabi ng Maharlika Boljaquera na may mga taong pumupunta sa US para siya ikasuhan, gawa ng mga legal actions, no? Yung mga sinasabi niya sa kanyang mga vlog, yun, paniwala yun, pwede natin paniwalaan, pero yung sinasabing may pinapunta doon, may pumunta doon para ipatumba siya, may mga hitman, mahirap paniwalaan yun, ano? Kung totoo man yun, ayan ang resulta ng mga kinukuda mo sa social media. Wala ka kasing preno, wala kang konsiderasyon, wala kang pakundangan, no? Na may personal ka pa, wala kang respeto. Considering na yung mga tinitira mo, mga dati mong sinuportahan, no? Again, pwede naman mag-criticize, magbatikos, pero yung focus your criticism at pambabatikos doon lamang sa subject, no? Doon sa polisiya or ginagawa or yung mga maling ginagawa. Pero kung may pamimersonal na, may below the belt na siguro slander na or defamation na at libelous na, ibang usapan na yan, no? Lalo na kung mga hindi naman basta tao yung subject ng kanyang mga binablog, no? Talagang gagawa ng mga legal actions yan para ma-address yung mga sinasabi ng Maharlika sa kanyang vlog, no? Hindi kasi po pwede na porket na nagba-vlog ka at nasa ibang bansa ka, isasabihin mo na ang gusto mong sabihin, ano? Lalo na kung wala kang pinapakitang testigo, wala kang pinapresent na ebidensya, no? So kayo po, ano pong masasabi niyo dyan doon sa mga kinudahan ni Maharlika Boljaquera? Ilagay niyo lang sa comment section below. By the way, ito po yung paalala ko sa inyo. Huwag po natin gagayahin yung paraan ng pag-criticize ni Maharlika Boljaquera na may personal, below the belt, nang iinsulto, no? Dahil maari po tayong kasuhan ng patong-patong ng kaso, slander, defamation, libel, no? So yun lamang po. Maraming po salamat sa panonood.